Ito po ay isang napakalaking patunay na hindi naman talaga trabaho ang ginagawa ng mga katulad ni Sara Duterte. Para lang po yan sa titulo. Title lang ang kanilang hangad. Katulad po ng pag-angkin. Anyway, hiniling niya po na maging DepEd Secretary. Kalaunan, nag-resign. Maraming dahilan. Maraming nakikita ang mga political analyst kung bakit nag-resign etong si Sara Duterte. Matagal ng panawagan, anyway, sana noon pa. Pero yung pagre-resign niya na ito ay nakikita ng sambayanan na ito ay political move na naman. Mantakin mo masaklap. Pero dahil kay Sara Duterte, para pong nahaluan ng politika, nadawit, sabihin na natin, sa politika ang DepEd. Dahil, sana naman kasi talaga ay tinitignan yung qualification, yung totoong or yung sincere na layunin ng isang leader bago ito ihalal, bago ito i-appoint. Ganun po kasi ang nangyayari dito sa atin, to whom you know. 'Di ba? Minsan, or pakonti ng pakonti, yung pamilya na naghahari-harian at gustong manatili sa pwesto, at yun nga, karamihan sa kanila ay ginagawang negosyo ang politika. Ganun po, sana sa pagkakataong ito, magkaroon ng chance yung ibang mga kababayan natin na may kakayahan at may totoong pagmamahal sa ating bansa para nga magsilbi at para mapabuti ang kalidad ng buhay ng ating mga kababayan kahit saang lugar yan Okay, sabihin ko na rin na kahit dito po sa amin ay mukhang ganun pa rin, ganun din. Pero yun nga, siguro masasabi ko na may mangilan-ngilan na pamilya halimbawa na hindi man lang or hindi talaga kayang bitawan ang kanilang syudad, ang kanilang munisipyo halimbawa, sunod-sunod yan. Pero may nagagawa naman. Katulad dito sa amin, ako'y naniniwala na maraming nagagawa ang mga namumuno dito sa aming lugar sa maliit na bayan ng Banton, Romblon. Anyway, balikan natin sa Sara Duterte. Ulitin ko nadawit ang DepEd sa politika na sana ay mag-focus kung sino man yung leader na itong ahensya na ito sa kalidad ng edukasyon ng ating mga kabataan. Iangat ang edukasyon dahil Diyos ko po, yung krisis ng edukasyon dito sa atin ay mukhang ang lala na. Malala, mas malala sa mas nakararaming or sa mas maraming bansa dito sa Southeast Asia. Sabi ng political analyst, isang political analyst at marami pang iba, halos walang naiambag etong si Sara Duterte. So kung titignan nyo, wala nang naiambag, nagpagulo pa. Lalong lumala ang sitwasyon ng DepEd dahil sa kanya. Huling-huli tayo doon sa PISA, yung Examination International Student Assessment na yon. So huling-huli po tayo sa mga bansa dito sa Southeast Asia ay talagang nakakahiya yan. Bukod dyan, syempre, pinulitika. Bukod dyan, halatang-halata rin po na hindi naman talaga sincere, walang sincirong pagsilbi dito sa ahensya na ito, etong si Sara Duterte. Ulitin ko titulo lang. Sabi nga ng ilan, etong ahensyang ito kasi ay malaki talaga ang alokasyon, kaya naging target netong si Tambaloslos. Yun ba ay may katotohanan? Ay naku, bahala na po kayo. Pero sa akin, saganang akin, sa ngayon na may bago tayong DepEd Secretary, isang politiko rin, siguro mas, or kahit papano, mababawasan ng konti yung pamumulitika. Dahil etong kasalukuyang DepEd Secretary, ay mukhang hindi naman kasing gahaman ng dating DepEd Secretary. Good luck.